So, hi guys! Nandito po tayo ngayon sa palengke. Ngayon, gabi na, pero kailangan pa rin natin bumili ng ingredients para sa lulutuin natin bukas. Gabi na kasi nakauwi ako oras na galing ng Perimbine sa Trento. Kaya ngayon, bumibili tayo ng ampalaya at sitaw. Wow! Ang ganda ng bisa, ang ganda ng at ng kulay ng mga kamatis. Parang ang sarap-sarap nito. Kilawin mo kaya ulamin. Paborito ko pa naman ito ulamin sa atin ng bata ako kahit walang ano. Ngayon, ito yung nabili ko ang palaya, itlog, sitaw, at syempre hotdog. At kung nagtataka kayo kung bakit luto na yung hotdog, nagtaka din ako. Charot, ganito kasi yun. Flashback. Niluto ko to kagabi. Ito yung proseso ng pagluluto ng hotdog. Nilagyan ko ng mantika at saka nilunod ng hotdog sa kawali na may mantika na kumukulo. Kagabi kasi, kahapon kasi nagpa-Perimbine ako, kaya bumili na lang din ako ng hotdog na lulutuin ko para bukas sana, para ngayon sana. Kaso, wala akong ref, kaya niluto ko na lang para hindi mapanis. Kasi sabi nila nalutuin ko na lang daw. Kaya niluto ko na lang. Inulam ko na din kagabi yung iba. Tsaka, uulamin ko yung iba ngayon. Eto, luto na yung hotdog natin. So, hahanguin na natin. Lagay natin sa plato na may tissue. Nilalagyan ko talaga ng tissue para ma-absorb yung tissue yung natitirang mantika na nasa hotdog kasi hindi maganda yung madaming mantika. End of flashback. So, ngayon, hihiwain pala nga. Hiwain natin yung ampalaya na binili natin kagabi. Anong oras na? Ang tagal-tagal na kung nagising kasi. Kaya ngayon para tanghalian at tagahan na tong lulutuin natin. So, ngayon, kukunin natin yung buto ng ampalaya. Ganito ako magkuha ng buto ng ampalaya, guys. Yung pinakauna patagilid, diba? Pero parang hirap naman ganun. So, ginanito ko pababa, galing sa taas, pababa kasi parang mas convenient tong ganitong paraan ng pagkuha ng buto kasi hindi ka na magpapabalik-balik para kuhanin yung ibang buto na natira. Mas okay yung galing sa taas pababa para isahan na lang yung ng buto, yung buto na sa taas pababa na makukuha na din yung mga buto na nasa baba ng ampalaya. Dati hindi ko talaga paborito itong ampalaya. Ewan ko ngayon, paborito ko na. Parang gustong-gusto ko siya lagi. At bago natin ilalagay mo natin yung basura sa basurahan. At set aside lang natin yung ampalaya. Kukunin na ulit natin para hiwain. It's depends sa inyo guys kung ano yung paraan ng paghiwa or yung gusto nyo ba ng palapad or yung malaki or yung manipis lang. Ako kasi, mas gusto ko yung katamtaman lang, yung tama lang, yung sakto, yung hindi masyadong makapal, hindi din masyadong manipis. Kasi pag makapal, parang ang pait-pait at saka yung matagal maluto. Kaya ganito ako maghiwa ng ampalaya. Yung sakto lang na manipis, ay hindi masyadong manipis, hindi masyadong makapal. Dati hindi ako mahilig sa ampalaya. Ewan ko ngayon. Nung simula nung nag-board ako, parang hilig ko na din mag-ampalaya maggulay kasi nakakaumay naman yung palaging magdidilat o kaya chow or canton or ano ba. Kaya mas mabuti talaga na gulay kasi mas nakaka-healthy ng katawan, diba? So, eto, lalagay ko na yung nahiwa ko na ampalaya sa container na malinis o sa baonan na malinis para hindi na magkahalo-halo sa isang nahiwa natin mamaya para hindi maluto. Ganito ako naghiwa. Sa tingin nyo, diba, hindi siya masyadong
makapal, hindi din masyadong manipis, yung sakto lang kasi para madaling maluto. Kasi pag nakapal talaga, sabi ko kanina, ang tagal-tagal maluto, mapait pa. Ganyan paluto ang milig ng ampalaya. Diba ang pait ng ampalaya? Dati talaga sabi ko, wala mama, ayoko kumain ng ampalaya. Never ako kumain ng ampalaya kasi ang pait-pait. Tapos sila, na ano lang nila, parang iniihaw lang yung ampalaya. Tsaka ito, nilagay ko na ulit sa container na nilagyan ko kanina para maayos yung ampalaya. Tapos ito, lalagyan ko na kaunting asin yung ating ampalaya. Bababad ko ito sa asin tsaka sa tubig para mawala yung sobrang pait ng ampalaya. Masustansya daw yung pait, pero yung pait sa ampalaya, pero ayoko talaga ng sobrang pait. Kaya nilagyan ko ng asin at tsaka tubig. Ipapapad ko muna to ng ilang minuto. Ihiwa muna tayo ng binili kong sitaw. Yung hindi nakakakilala sa sitaw, paborito ko to. Simula pa bata ako, paborito ko talaga tong sitaw. Lagi ako nagre-request sa mama ko na magluto ng sitaw. Yung sitaw na yung may sabaw, yung tawag nun, sinigang ba yun? Ay, hindi yung sinigang yun. Parang adobong sitaw. Yung ganun. Kaya, ganun din yung lulutuin ko ngayon. Yung ako naman yung magluluto. So, ito, inihiwa-hiwa ko yung sitaw, kagaya ng ampalaya, sakto lang din yung pagkahiwa. Pagpasensyahan nyo na yung hiwaan ko na plato kasi wala akong hiwaan dito sa boarding house. Kaya, plato na lang yung mahiwagang green na plato. Ilagay ko na siya dito sa bowl para malagyan ko to ng tubig. Ibababad ko muna para masigurado ko na mawala talaga yung mga nilagay na medisina dito sa gulay na ito. Kasi sabi ni mama, pag bibili ako ng gulay, dapat ibabad ko talaga, hugasan ng maayos. So eto, kinuha na natin yung ampalaya na binabad natin kanina sa tubig at asin. At hinango ko naman at nilagay sa isang baunan. Tsaka yung isang baunan naman, nilagyan ko ng tubig para masigurado mawala yung alat ng palaya kasi baka nasobrahan ng asin or anuman. Kaya, bababad ulit natin at saka pigain. Tapos, may nahulog pa. Ba't kasi tatalon, be? Oo, magkatumanan. Lagay na natin dito sa ating isang container. Dapat talaga na hugasan natin na maayos yung mga gulay na binibili natin. Sindihan na natin yung lutuan. Tsaka, kunin natin yung kawali. Yung mahiwagang kawali. So, check natin kung mainit na ba. Pag mainit na, lagyan na ng mantika. Tsaka, habang inaantay natin na kumulo-kulo yung mantika, naghiwa muna tayo dito ng sibuyas. Sasabihin ko na naman bawang. Kala ko bawang, sibuyas pala. Ito sibuyas kasi wala tayong bawang, kaya sibuyas na lang. Ewan ko ilang araw itong sibuyas na ito, pero hindi pa naman, okay pa naman siya, kaya pa to. Kaya pa yan, hindi pa naman nalalantay yung sibuyas. Okay pa naman siya tignan, parang fresh pa din gaya ng nasa palengke. So, bago natin siya ilalagay dun sa mantika, syempre hugasan natin para ma-make sure natin na malinis talaga yung hinahalo natin na ingredients sa ating pagkain. Hugasan ng maayos para mawala yung germs. Saka, pag gumulo na yung mantika, lagay natin ng sibuyas. Sibuyas ang nilagay ko, guys, kasi wala akong bawang. Hindi pala ako nakabili ng bawang. Pero ayoko din naman ng bawang. Hindi ko bet na magbawang pag may ampalaya. Parang hindi naman gusto yung amoy. Hindi naman ako, alam mo na, yung nilipad. Sige, charot. Pero hindi talaga, parang
Hindi siya maganda i-combine yung bawang sa ampalaya kasi ko or iba lang yung taste ko. Tapos gusto ko yung sibuyas lang. Tapos yung ampalaya agad lagay sa kalahapag nag-brown na yung sibuyas natin. Tsaka halo-haluin lang siya. Halo-haluin maigi. Mekas-mekas lang yan. Tapos tatakpan natin para maluto. Babatil ng itlog. 2 itlog yung binatil ko kasi mas bet ko yung 2 itlog kapag nagluluto ng ampalaya. So ito, kukunin na natin yung takip. Tingnan natin kung medyo naluto na ba yung ampalaya natin. Tapos hahalo-haluin. At sa tingin ko, medyo niluluto na yung ampalaya natin. Kaya lalagay natin yung itlog na binatil natin kanina. 2 itlog para sa isang ampalaya. O, diba? Ganun ako ka-OA, guys. Again, mekas-mekas natin ulit. Mekas-mekas na maayos para maghalo ng maayos yung mga ingredients. Lagyan ng kunting asin at saka magic sarap. Kunting asin lang lalagay kasi binabad na yung sa asin kanina baka masyadong maalat pag nilagyan pa na madami asin. Konti lang yung sakto or ano lang sa panlasa niya. Pasok lang sa panlasa. Ganda naman ako mahilig sa maalat. Sino ba nang mahilig sa maalat? Diba? Alat-alat. So, ito. Pag nakita na natin or na natin na medyo luto na talaga yung ampalaya, hahanguin na natin. Lalagay natin sa container na nilagyan na kanina. May siguraduhin natin na wala talagang matitira sa kawali. Kasi sayang naman pag may natira, diba? Dapat hindi tayo magsasayang ng pagkain kasi yung iba to walang makakain. Sorte na tayo pag may nakakain tayo sa araw-araw. Kaya, mag-thank you tayo lagi nung nasa taas kasi di niya tayo pinapabayaan lagi at may pagkain pa din at ginagabayan palagi. Kaya yan, kunin natin ng maayos. Tsaka ito na yung charan! Ampalaya natin na may halong itlog. Ayan, mag-prepare na naman tayo ng kawali at mantika. Hulaan nyo anong lulutuin naman natin. Siyempre, yung sitaw natin na inano natin kanina nakasama na ampalaya. Ilalagay na yung sitaw. Halo-haluin ng maayos. Favorite ko to yung sitaw since bata talaga ako. At nilagyan ko ng toyo. Parang napadami ata yung paglagay ko ng toyo. Pero okay lang yan. Kasi lalagyan din naman natin yan ng tubig mamaya. So, lalagyan natin ng magic sarap na ginamit ko din kanina doon sa ampalaya. Yung kalahati nilagay ko sa sitaw. At lalagyan ng tubig para hindi masyadong alat kasi napadami yung toyo kanina na nalagay ko. Depende sa inyo guys if lalagyan nyo ng asin or hindi na yung sitaw kasi parang madoble na yung alat pag ganun. Pero nalagyan ko pa din ng asin kasi tigas ulo ko ganun. Charot. Ngayon tatakpan na naman natin para madaling maluto yung ating adobong sitaw. Habang niluluto yung adobong sitaw, mag-prepare tayo dito ng isang bowl ng kanin para pang-agahan at tanghalian para sa mga taong matagal gumising. Anong oras na hindi pa nag-aagahan? Pang-tanghalian na to guys. So nilagyan natin ng ampalaya na may itlog kanina dito sa gilid ng kanin para
pan-design, yung ganun. Tsaka, syempre, yung niluto ko na hotdog kagabi, pamalakas ang hotdog. Charot. Yung iba, kinain ko na kagabi kasi, syempre, wala akong ulam kagabi, kaya yun na lang inulam ko. Tingnan na natin kung luto na. O, di ba, beshi ko? Ang init ba? Hindi kasi nag-tissue, may tissue naman. Ito, at halo-haloin natin. Umuusok-usok pa talaga. Halatang lakas yung apoy. Tsaka hahanguin na natin kasi luto na siya. Gaya ng sabi ko, hanguin natin na maayos yung graduhin natin walang matitira. At tsaka, ito, pag nahango na natin yung sitaw, nilagyan ko siya ng sabaw dito sa taas ng kanin. Kasi favorite ko yung sabaw ng sitaw talaga. Sobrang sarap nun. Parang makakasabi ka talaga, sarap. Sarap. Diba? Ang sarap na naman kasi ng sitaw. At ito na yung finished product. Charan! Ito na yung niluto ko na sitaw, hotdog, at saka ampalaya, sitaw, hotdog, ampalaya. Diba? Tsaka kakainin na ng beshi ko. Sige, kain ka pa, beshi, kasi ang tagal mo mag-gising. Kaya ganon. Anong oras na? Anong tawag dyan? Tanghalian pa o gahan na? Tanghalian or gahan? Siyempre, tanggahan. O, diba? Tanghalian na may halong agahan. Ang tagal-tagal kasi gumising. O, tumulala pa ang beshi mo. Ganyan nga siguro pag kumakain ka tapos yung dami mo iniisip. Tutulalan mo na bago susubo. Ang ganun. Ako lang ba yung ganun? Ay, marami tayo. Kasi kung ako lang, nakakaba. Charot. Ganyan talaga pag may problema tayo minsan, diba? Parang kahit kumakain tayo, napapatulala. Siguro hindi lang naman talaga ako yung ganito. O sige, beshi. May pa. Okay ka pa dyan. Papagalitan ka talaga ni Mother Earth pag nalaman niya ng tagal mo gumising at anong oras na agahan mo. Yung agahan mo, hindi na pang agahan. Sige, beshi, tingin ka pa. Kumain ka maayos dyan. Huwag kang ano. Yan. Siyempre, sarap na sarap ang beshi. Kasi siyempre, paborito niya yung niluto niyo. Ako na lang magluluto kasi wala ako sa bahay. Siyempre, alangan naman tatawag pa ako ng tao sa bahay, diba, para magluto dito. Siyempre, ako magluluto kasi ako yung nandito. Ako yung tao. Char. Dapat malaman talaga or matuto talaga tayong magluto sa sarili natin. Kasi para ma-practice natin na, kasi hindi naman talaga sa lahat ng oras may kasama tayo sa bahay, diba? O paano pag wala tayong kasama sa bahay tapos hindi marunong magluto? Anong kalabasan? Diba, magugutom ka? Kapag magugutom ka, pag late ka kumain, syempre magkaka-ulcer ka. Pag magkaka-ulcer ka, sasakit yung tiyan mo. Sasakit yung tiyan mo, mapapagalitan ka kasi, ba't kasi hindi ka ng paano magluto. Kaya, dapat ka matuto talaga paano magluto para makakain ka amang oras na gusto mo kumain or anumang time na gusto mo magluto. O, diba? Thank you, and that's all for my today's luto.